Nakatanggap pala ako ng message mula sa amo ko at sinabihan ako na i-meet ko daw siya malapit sa opisina niya. Pupunta ako ngayon sa amo ko dahil nga pinapakuha niya sa akin yung mga pagkain siguro na binili niya para sa magiging hapunan nilang dalawa ng anak niya. Tinanong ko kasi ang amo ko kaninang umaga kung pupunta ako sa palengke at ang sabi niya ay huwag na. Kaya siguro bumili na lang siya ng onting makakain para sa magiging hapunan nila mag-ina. Ang hirap mag-content creator tapos nahihiya ka. Hindi mo mapanindigan yung mga gusto mong gawin sa buhay. Yung opisina pala ng amo kong babae ay malapit lang dito sa tinitirhan naming kondominium. So, hindi mahirap para sa akin na abutin ang aking mga pangarap. Char. Hindi mahirap para sa akin puntahan ang aking among babae kapag may inuutos siya sa akin. Dahil nga wala ang amo kong lalaki sa bahay, wala din ang alaga ko pumasok sa eskwela at nasa opisina naman ang amo kong babae. Medyo pagod yung yaya nyo. Pagod na pagod talaga ako. Pagod na pagod ako kauupo. So, sa ICC lang nag-work yung amo. Wala palang init. Diyan lang nag-work yung amo. So, puntahan ko si mama. Bago nga pala ako pumunta sa amo ko, ay nagmamaktol ako kanina mas sa sarili ko mag-isa sa kwarto ko. And then, naisip ko na kumain ng noodles kasi hindi pa ako nagbe-breakfast, hindi pa ako makain ng lunch. Alas 2 na. So, naisip na magpakulo ng tubig para kumain ng noodles. And then, nakatanggap ako ng message kay amo para kunin nga yung pagkain na binili niya. Ang ending, hindi ako nakakain. Ayan lang yung bahay namin. Ito yung work ni mami. Mataas na yun. Kung antayin ko lang si amo ng babae. Pag nag-aantay ako dito sa office naman, para akong pulubi. Nag-aantay ng bigay. Tagal na ang amo ko. Pag pinapapunta pala ako ng amo kong babae dito sa opisina niya, hiyang-hiya ako kasi alam mo, malalaman mo talaga na katulong ako sa itsura ko pa lang. Ito nga palang time na to ay dumating na si ma'am, kaya itinago ko yung phone ko sa bulsa ng short ko at nakipag-usap ako sa amo ko kasi bigla siyang lumabas sa pintuan. So, yun nga, nung naabot niya sa akin yung pagkain, nung paalam niya sa akin yung amo ko. At ibinilin din sa akin ni ma'am na kapag wala pa raw siya ng mga bandang alas 7, ay paunahin ko na daw kumain yung alaga ko. So ngayon pauwi na ako, dala-dala ko na yung pagkain na binili ng amo kong babae. Tingin ko 3 piraso lang yung binili ng amo ko at sakto lang sa kanila mag-ina. Kaya hindi kami masasayangan ng pagkain ngayong gabi. Alam niyo ang pakalapit lang ng nilakad ko pero tila hingal na ako. Kakakapi ko to. Diyos ko po, sa maghapon tila nakakalimang baso ako ng kape. So ayun nga, ang ending, nasisi pa yung kape. So, ayun nga, pagdating ko sa bahay, chinek ko na agad kung ano mga binili ng amo ko. O, kasya nga lang sa kanila mag-ina. Ito nga pala ay beef curry. Ata, parang. Tapos, itong dalawa ay hindi ko alam kung pwede ko siyang buksan. Hindi ko na lang siguro bubuksan. Baka masabi na kumuha ako. Hayaan mo na lang na naka-sealed. And then, nag-prepare ako kanina ng spring roll para sa alaga ko. Ang ginamit ko dito ay beef. Tapos, meron kaming malaking bell pepper na green. So, nilagyan ko din siya sa loob. Kaya, ipa-fry ko na lang siya mamaya para naman kay ma'am. So, yun lang. Ganun kasimple ang buhay ng mga amo ko at katipid sa pagkain.
Huwag niyo na pong intindihin kung ano man yung nakikita niyo sa likod ng niluluto ko. Yun po ay tissue na mayroong bleach. Kasi medyo nangingitim na siya kaya binabad ko.